Hey guys, what's up? So ito po ang inyong pambansang batang kalye ng Pilipinas at kayo po ay nanonood sa aking YouTube channel. Bago po ang lahat ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel sa @win TV Vlog. So kasado na nga po ang semifinals sa Philippine Cup matapos magwagi ang San Miguel Beermen over Meralco, Ginebra over Converge, TNT over Magnolia, tapos yung Rain or Shine over NLEX. So, pero for today's video po, ang pag-uusapan po natin ay yung sa kabilang bracket. So, doon sa laban ng TNT at Magnolia at labanan din ng Rain or Shine at NLEX. Parehas nga pong na-overcome ng Rain or Shine at ng TNT ang twice to beat disadvantages matapos nilang talunin ang kani-kanilang mga kalaban. So, unahin na po natin ang laban ng TNT at Magnolia. So, napakasakit nga po sa ang nangyari sa Magnolia. I mean, sila yung nasa top of the standing. Tapos sa atin, nitinrade nga po nila si Calvin Abueva at si Jeric Balanza sa North Court. Kapalit nga po ni Will Navarro. So kung tutusin po, ay pabor naman talaga sa Magnolia yung trade na yan. Kasi mas bumata yung lineup ng Magnolia. At si Will Navarro po ay certified scorer. At maganda rin yung chemistry nila ni Xavier Lucero. Kasi nagkasama na sila sa North Court bago pa man na trade papuntang Magnolia. Pero yung timing ng pagkaka-trade, yun siguro yung hindi maganda. So, kasi magsiset na naman ng panibagong chemistry, panibagong kumbaga plays, at talaga naman yung Magnolia team ay maninibago. At higit sa lahat, yung result nga po ng nangyari ay ilang beses nga pong natalo yung Magnolia, kaya nalagay sila sa number 3. So, pero prior dun sa quarterfinals ay tinalo nga po nila ang TNT. Kumbaga, ang pinaglalabanan na po ng TNT at ng Magnolia ay yung posisyonan kung sino makakakuha ng twice to beat. At yun nga, luckily na nakuha nga ng Magnolia yung twice to beat advantage. Tapos nung nagrapuli sila sa quarterfinals ay ang masaklap ay natalo po ang Magnolia ng 2 beses ng TNT. So at kung titingnan nyo pong mabuti yung naging ending ng game, both losses basically ay ng Magnolia over sa TNT ay 1 point lead lang. And tapos ang masakla pa doon is hindi man na naka-attempt ng tira yung Magnolia. So yung game number 1 pinasa kay Xavier Lucero, pero yun nga, medyo maganda yung defense kaya hindi nakatira si Xavier Lucero. Tapos yung game 2 naman, yung pasa naman ni Rome De La Rosa na nag-uwi sa turnover. So dapat ang ginawa na lang ni Coach Chito ay sumukol na lang sila kay Paul Lee. So alam naman natin na sobrang legit na clutch shooter itong si Paul Lee. So dapat sa kanya lang pumatak yung bola. So pero ganun pa man ay credit pa rin natin sa defense ng TNT yan. Pero sa tingin ko, if nag-stick muna yung Magnolia kay Calvin Abueva, I mean next season na lang nila tinrade if hindi talaga nag-materialize yung pagiging number 1 nila, kumbaga walang nangyari, or di naman kaya is hindi si Abueva yung ipinamigay ng Magnolia, kasi iba pa rin yung nagagawa ng Calvin Abueva, yung energy, yung determination niya, ayan, iba pa rin yung guts ng Calvin Abueva. Kaya naman talaga nilang kuhanin si Will Navarro sa Northport nang hindi si Abueva yung pinapamigay. So nagagawa naman talaga ng paraan nila yan. Pero ganun talaga, mag-regroup ulit ang Magnolia sa off-season at malamang magpalit ng coach. So hindi po natin alam kung ano mangyayari sa Magnolia, pero I'm sure magre-rebuild pa rin sila. Baka kumuha pa rin sila ng another player. So hindi po natin alam, malalaman natin siguro after na ng finals. So, dumako naman tayo doon sa laban ng Rain or Shine at saka NLEX. So, well, hindi naman ako nagulat na nagwagi ang Rain or Shine kasi mas determinado ang Rain or Shine. Though, ang NLEX gusto din naman talagang manalo. So, si Bolik umisorpa ng 32 points. So, unstoppable, pero yung determinasyon nga ng mga taga Rain or Shine ay kakaiba. So, grabe yung Jonard Clarito, diba? So, parang may sariling version na si Coach Yang Yao ng Scottie Thompson na napakasipag kumuha ng bola. At of course, yung buong team ng Rain or Shine ay palaban naman talaga lahat. Even yung sina Gian Mamuyak, even dyan sina Adrian Nocum,
si Santillan. So yan, lahat yan ng taga Rain or Shine ay talagang masisipag. At sure ako mapapalaban talaga ang TNT sa Rain or Shine. So hindi naman bibitaw na Rain or Shine yung chance na napunta sila sa semis. Kumbaga nandyan na yan So sasagarin na nila hanggang finals. Kung kaya nila makuha hanggang champion ay gagawin na ng Rain or Shine. So pero sabi nga ni Coach Sheng, mahirap ding kalabanin ng TNT na may nilulook forward na goal. Yan lang naman yung Grand Slam, diba? So sa totoo lang ay mahirap makarating sa achievement na nakuha ng TNT. So sa era na dominante ang San Miguel at saka ang Ginebra, mahirap magwagi ng back-to-back championship at mabigyan ng chance na masungkit ang Grand Slam. So akala ko nga wala na yung chance ng TNT kasi nga twice to beat yung kalaban nila. Tapos underman nga yung TNT kasi nga nawala si Reynam Batak, wala pa si Jason Castro. Though may bago silang player kay Heading, pero still galing sa injury. Si BGR still galing sa injury. Meron silang Enciso at saka si Mike Nieto, pero iba pa rin yung nagagawa ng Batak kasi steady kasi yung ng Batak. Imagine siya yung finals MVP. So yung dalawang conference na champion yung TNT, yung dalawang finals MVP ron ay injured. So tapos Magnolia pa ang kalaban na may twice a bit advantage. So wala mag-aakala na makakapasok pa sa semis ang TNT tropang fight. And sure ako na magiging maganda yung serye na yan. So parehas may gustong patunayan. So ako personally ang gusto ko makapasok sa finals dito sa bracket na to ay yung Rain or Shine para may isang independent team sa finals. So sa kabilang banda, gusto ko namang pumasok ang TNT kapag ang Ginebra naman ang nanalo sa series nila laban sa San Miguel Beermen. So kapag SMB pumasok, sana Rain or Shine yung manalo. Pero kung Rain or Shine or Ginebra, ay okay din sa akin. As long as yung Ginebra is nasa finals. So ganun yun. So ayun, malalaman natin sa Wednesday sa June 25 sa pagsisimula ng semifinals kung sinong kupunan makakauna, yung SM, yung San Miguel ba or yung Ginebra. Sa kabilang bracket naman kung Rain or Shine or yung TNT. So malalaman natin yun. At panoorin natin at suportahan ng PBA at napakagandang mga laro. At sure ako mag-enjoy kayo dyan sa mga rivalry na yan. So malalaman natin, imagine yung dalawang team na may twice a bit advantage nakapasok sa kabilang bracket, yung may twice a bit disadvantage, sila naman yung nakapasok. So hindi natin alam kung sino pa yung underdog dito, pero feeling ko yung Rain or Shine ang underdog. So malalaman natin kung sino ang magwawagi at yan, simulan natin sa game number 1 sa semifinals. So yun muna for today's video. At ito po again ang inyong pambansang batang kalye ng Pilipinas. Mabuhay po kayo. Peace.